Ayos. Okay, hello mga ka-farmers. Nandito na naman tayo sa JC Garden or sa JC Farm. Ngayon ay mag-harvest tayo ng saging. Ayun, for so long na nag-antay tayo, isang taon na inantay natin yung ating tanim at last mag-harvest na tayo. Meron niya pala akong guest ngayon. Okay, isa pong karangalan na maging guest ko ang sikat na si Alex Farmers. Oo, ang aking pinsan. Maraming salamat po sa pagbisita ng aking farm, Alex Farmers. Yun. Thank you so much, Sir John. Isa pong karangalan na bisitahin ako ni Alex Farmers. Maraming salamat po sa pagbisita dito sa JC Farm. Nako, nahiya naman ako sa sinabi mong sikat na sikat. Babawiin ko lang. Hindi naman, nag-uumpisa pa lang. Okay, so ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ang proper na kuha ng bunga ng saging. Ayan, at saka isang karangalan din po na ma-experience yung ganito karami ng saging. Kasi bilang nagtatanim din po ako pero hindi ganun ako galing. Kaya po talaga kumukuha po ako ng kaalaman kay Mr. John ang magsasaka. Okay, maraming salamat. Happy to help po. Welcome po kayo dito sa JC Farm. At marami na rin pong pumunta rito. Maraming salamat po sa always na panonood na aking mga videos. At doon po sa hindi pa po nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At i-click na rin po yung bell button para po ma-update kayo sa aking mga videos. Ayan. Maraming salamat po. Ngayon, sisimulan natin ang pagkuha ng saging. Okay, hello. Ito po yung puno na kukunin natin. So kung mapapansin niyo dito sa puno, halos wala na siyang suckers kasi tinanggal ko po para po ma-achieve yung magandang bunga. Malalaki yung bunga at malaki yung buwig at saka malalaki rin yung kanyang bunga. Ayun, ito po yung experiment ko na ginawa at naka-achieve po ako talaga ng magandang resulta. Ngayon po ay kukunin na po natin yung ating saging. Okay, so ngayon po ay ipakikita ko sa inyo yung proper na pagkuha ng saging. Ito po, titingnan muna natin, base po sa science, titingnan natin kung saan yung kanyang weight. So nandito po yung weight niya. At dito po natin, hindi, nakikita ko po kasi yung iba, inaakyat pa po yung puno, wag, kasi baka po tayo mahulog. Dito lang po tayo sa ilalim. At ang proper na pagkuha ng bunga ng saging ay dito lang natin gagawin. Okay, para po hindi na kayo mahirapan na aakyatin pa yung puno. Baka masugatan kayo o mahulog kayo. So mababali pa yung mga buto nyo. Dito, sinadya ko po ito na hindi kunin. Ito, kasi hahatakin ko po ito mamaya. Okay. So dahil dito yung kanyang weight, ito po yung ating tatagain. Okay. So ang proper process po ng pagtataga ay sa ilalim muna. Dito sa ilalim, ganyan. Okay, tsaka bibigyan natin ang space. Ayan, kung titingnan po natin, meron na siyang space dito. Okay. Ayan. So dahil may space na siya, hahatakin po natin ng paunti-unti yung puno. Ayan. So hindi siya babagsak bigla. Kahit malaki yung kanyang puno, yung buhig ng saging, hindi babagsak. Tapos hahawakan po natin yung bunga agad. Ayun. So maganda po yung ating proseso. So ito po kung matitingnan nyo, talagang napakalaki ng kanyang buhig. At saka, kung titingnan natin dito, talagang healthy siya, dahil walang itim na makikita. Pag merong itim dito, ibig sabihin, may sakit ito. Yun pala yung sekreto, Sir Opo, John. ito yung, pag may itim dito, meron siyang bugtok. Ayan, may natutunan na naman ako sa iyo, Sir John. Thank you so much. So, ito po yung talaga yung, pag ito yung indicator or
makikita mo na talaga na meron siyang sakit. Pero kung malinis ito, wala po siyang sakit. Ibig sabihin, napaka-healthy po ng saging. So, susunod kong video ay ipapakita ko sa inyo kung paano yung pag-iwas ng sakit. At kung meron ng sakit, paano po ito makontrol. Yun. So, next content ko po yun sa susunod. Salamat, Okay. Mr. Jan ang magsasaka. Maraming salamat din po. Okay, medyo pinapawisan na ako. Oh, syempre ang lalaki ba naman ng buwig na yan, Mr. Jan ang magsasaka, kahit sino naman siguro. Okay, so kunin natin para hindi makasagabal dito sa dadaanan. So tatanggalin natin yung mga dahon. Lalagay natin dito sa puno ng nyog para yung nyog ay maging healthy rin. Tanong ko lang, Mr. Jan ang magsasaka, hindi ba pwede sa puno ng saging? Okay, magandang tanong po yan. Hindi po natin pwedeng ilagay yung mga kinuha natin dito, yung mga leaves niya, hindi natin pwedeng ilagay doon sa puno. Kasi based on mga experience, yung mga dahon, kapag siya ay kapag na didecompose na siya, tinitirahan po siya ng mga iba't ibang bakterya, iba't ibang mga hayop na nandoon na nagdadala ng bakterya, nagdadala ng virus papunta doon sa puno ng saging. So pag naapektuhan yung puno ng saging, ay nagkakaroon po siya ng epekto doon sa bunga. Okay. Dalawa po kasi yung nagiging epekto niya. Nagkakaroon ng bugtok mula sa puno at nagkakaroon din siya ng bugtok mula din sa puso ng saging. So kapag hindi natin po tinanggal yung puso ng saging agad, kapag lumabas na siya or yung pinakalas na bunga niya, dapat tanggalin na natin. At dito rin sa puno, dapat malinis po yung puno. Wala pong mga kahit ano na mga dahon na nandun sa puno. Dapat po talaga malinis kasi para po hindi tirahan ng mga insekto na nagdadala ng mga virus at bacteria. Thank you. Ayun. Pwede paki-clarify lang kasi maari yung ibang viewers is hindi alam yung sakit na bugto. Opo, oo. Yung sakit na bugtok, kung mapapansin nyo, okay, kung ito dito tayo sa ilalim para hindi masyadong sayang. Yung sakit na bugtok, pag hiniwa natin yung saging, makikita nyo yung itim dito. Maraming itim dito. Oo, yun ang sakit na bugtok. Walang okay. sakit yung Oo, saging. oo. Malinis. Malinis Po. Malinis talaga. Marami pong itim dito at saka hindi makakain. Yun. Yung pala yung bugto, sir. Bugtok. Okay, bugtok. Opo. Okay, salamat sir sa bagong kaalaman. Oo, maraming salamat din po sa at least natanong nyo po para at least na-share ko rin po sa mga viewers natin. Ayun. So, napaka-importante po ng ginawa yung clearing, yung paglilinis ng puno. Napaka-effective po na paraan para po makaiwas sa sakit. Okay? Ayun. Ayun. Okay, malinis na po. Ito, yung tinibaan natin ng saging, hindi po natin ito tatanggalin. Bakit po hindi natin tatanggalin? Bakit po, sir? Okay, magandang tanong. Kasi ito, marami siyang tubig dito sa loob. So habang nadidecompose ito, yung tubig niya ay nagagamit ng mga suckers niya. So kapag mainit yung panahon, malaki yung tulong ng mother plant para po hindi matuyo yung lupa. At least magamit ng ibang saging, yung mga followers at saka yung mga suckers. Tama pala sir dyan yung practice ko. Opo. Yun po yung paraan. At saka, pwede rin po natin itong gawing planting materials. Kung napanood nyo po yung pangalawa kong video, kung paano paramihin yung saging,
ito po yung best time para kunin natin yung tuber, tapos ano natin, i-chop natin, then pwede nating itanim. Okay, ito yung yung tinanim ko last November. Kaya lang naapektuhan siya nung bumagyo yung Ursula. Kaya medyo lumiit, naging bansot siya dahil nga naapektuhan sa pagbagyo. Pero bumunga pa rin siya ng malaki. Ayan, oh. Medyo maliit lang yung puno, pero at least okay na rin kasi yung bunga malaki na rin. So okay, kunin natin ito. Ayan. Maganda talaga yung kanyang bunga, oh, malalaki. Kasi ang kagandahan nito, yun, wala siyang sakit. Okay siya. So kahit magtanggal tayo ng bunga dito, talagang okay siya. Oh. So wala siyang sakit. Okay. Ito na po yung na-harvest natin. So tatanggalin na po natin yung mga piling. Yan. Ito. Talagang malalaki. Ito. Lagyan natin dito. Ayan. So masaya talagang magtanim. Lalong-lalo na pag harvest time na. Talagang nakaka-inspire. So ini-encourage ko kayo na magtanim din para po hindi magutom yung Pilipinas sa darating na mga panahon. Kasi nga po, sabi ko nga sa una kong vlog, tumatanda na yung ating mga farmers. Kaya po, tulungan po natin sila. Lalong-lalo na po sa mga bata na nakikinig ngayon, ini-encourage ko po kayo na magtanim po kayo ng kahit na ano. Saging o kaya vegetables, magtanim po tayo. Para po matulungan yung ekonomiya ng ating bansa. Yun. Okay, so tapusin na natin to. Yan. Bilisan na natin kasi naghihintay na yung buyer ko. Kanina pa siya naghihintay. Nakakahiya naman. Umulan, pumasok tayo sa bahay. Dito na lang natin tanggalin yung mga piling. Ito na po yung ibang natanggal. So, ito po yung pinakamalaki na buwig ng saging. Tanggalin po natin ito na. Ito hindi na natin sasama kasi reject na to. So ang ginagawa ko dito, pinamimigay ko na lang. Bait mo naman, sir. At saka yung iba kung sino yung talagang ano ko talaga, yun talaga yung advocacy ko na syempre, yung iba na wala talagang pambili, binibigyan ko na rin kasi kawawa naman. That's good of you, sir. Para at least maibahagi ko yung at least yung effort ko, yung pinagpaguran ko, may bahagi ko rin sa iba. Kasi sayang naman kung tayo lang ang makikinabang sa lahat. At least meron tayong natutulungan na ibang tao. Yun. So, timbangin natin. Yan na. Okay. Mga ilang kilo kaya ito? Ayan, 9.5. 9 point. 34, tama ba?
35. 35. 35. So, 35. So, lahat na yan. Uy. Nalaglag. Ayun. So, 43. 43, grabe. 43. So, umabot ng 43 kilos. Pero ito, naapektuhan pa to ng Ursula, na bagyong Ursula. Siguro ko kung hindi to naapektuhan, kasi nung unang taon, nakaka-harvest pa nga ako ng mga 50. Umabot ng 50 kilos. Talagang Sa isang puno, sa sir. isang buwig ng saging, sa isang puno. Yun. So, ito, estimate mo kung yung 43 na yan, kung ibebenta mo, so mga magkano yan kaya? so, mga 800 plus. 800 plus? Opo, ngayon kasi mahal yung saging ngayon. Oh. So at least, okay na rin. Oh, Hindi na masama. grabe ha. Isang puno lang yan ha. Opo, isang puno lang. Oh. So, pwede na. Pwede na rin. Pwede- Pwede na rin pwede- pagtsagaan. Pwede sir. Ayun. So, maraming salamat. So, di-deliver na natin ito kasi naghihintay na yung buyer ko. Tayo.